Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's galit na galit po si Sara Duterte kay Ramil Madriaga. At eto nga meron pa siyang inilabas na statement. Yan po sa ating screen. Statement. Yan, dalawa pong page ng statement. Ayan, pirmado ni Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Ano ba itong sulat na ito mga kababayan? Ano ba itong statement na ito? Kasi meron pong sinabi si Madriaga dito mga kababayan, doon sa kanyang affidavit. Sa 35, number 35, paragraph number 35. Basahin ko Sabi rito ni Madriaga, I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate dean of San Sebastian College Law. Naging close daw sila nung Attorney Ryan, sabi ni Madriaga. At ayon kay Madriaga, may sinabi raw si associate dean of San Sebastian College Law. Itong professor ni Sara Duterte. He shared with me that Sara was not particularly good in school. Anak ng tete. Hindi raw magaling sa kanyang eskwelahan, sa pag-aaral. At, in fact, sabi dito, was often struggling with her academics. Nako. Nag-struggle daw siya dun sa kanyang academics, dun sa kanyang pag-aaral. And, eto pa, habitually rude and violent to other students. Abay, grabe naman yun. Hirap na sa pag-aaral dun sa kanyang academics. At napaka raw. Ano ba yung rude sa Tagalog? Rude. Alam ko, bastos yan At napaka-bastos daw at napaka-violente sa ibang mga mag-aaral. Dapat patunayan ito ng mga na nabastos. O para to? Nang bully ba to? Bully ata ito, mga kababayan. So dapat lumabas yung yung mga estudyante na bully nito ni ni Sara Duterte. Kasi sabi rito, etong si Sara Duterte ay hindi daw magaling sa eskwelahan. At talagang hirap na hirap daw sa kanyang pag-aaral sa academics. At hindi lang yun mga kababayan, habitually rude. Tingnan ko nga mga kababayan, ano ibig sabihin ng habitually rude? Ang sabi dito, palaging bastos, ugaling bastos, o madalas bastos ang asal. Abay, grabe naman yun. Grabe naman yung sinabi nung former professor ni Sara Duterte ayon kay Madriaga. Sinabi raw ni Attorney Ryan na itong si Sara Duterte hindi na nga magaling sa eskwelahan at hirap na hirap sa kanyang pag-aaral, meron pa daw pagkaugaling bastos. Anak ng teteng yan. At violente pa sa ibang mga estudyante. Naku po. Pero mga kababayan, ginamit daw ni Attorney Ryan yung kanyang impluwensya dyan sa San Sebastian College Law. Faculty, siguro sa faculty. To ensure, para siguraduhin that Sara received passing grades despite poor academic performance. Ibig sabihin, inumpluhensyahan, nilakad ni Attorney Ryan, di umano, ayon kay Madriaga, para dito sa SSA, dito sa San Sebastian College Law, para masigurado na makapasa itong si Sara Duterte despite her poor academic performance. Grabe. So, dahil po dyan, nag-react etong si Sara Duterte.
By the way, dito sa 36 ito daw si Atty. Ryan at yung kanyang asawa ay naging close kay Madriaga at sa kanyang pamilya. At ninong pa nung sa kasal nung anak ni Madriaga. So close sila. Kasi syempre pag minsan close, lalo na paglasing, alam mo pare, kumpadre, kumpadre, siguro mga lasing na nagkikwenta, kumpadre, alam mo ba yan si Sara Duterte? Hindi naman magaling yan eh. Bobo yan eh. Siguro ganun kwentuhan nila, no? Wala naman yan eh. Bobo naman yan, di naman marunong yan. Lagi nga yan eh. Hirap na hirap nga sa pag-aaral yan. Tapos, lagi pang parang bastos pa. May ugaling pagkabastos yan. At violente pa sa ilang mga estudyante. Siguro yung sabi nung ni Atty. Ryan. Kasi syempre naging close kila Madriaga eh. Siguro pagkakakwento mga kababayan. Kaya kwento na rin ni Madriaga dito sa kanyang affidavit. So dahil dito mga kababayan, nag-react po si Sara Duterte. Meron siya statement. Pero pakinggan muna natin. Mas gusto ko marinig yung sinabi ni Madriaga tungkol dyan. Ito guys, pakinggan natin si Madriaga. President. I helped establish ISIP together with some friends of BP Sara and alumni of San Sebastian College of Law, SSC Law, including Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala of the Office of the Ombudsman and his wife, Aurea Fortuna Kilala. A screenshot of one of ISIP's video conference meetings where Sara and Atty. Ryan were present is here to attach as Annex B. A photo of Attorney Reynold Bunsaya wearing an Inday Sara is my president is here to attach as Annex B-1. 35. I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate dean of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school. Nako. Was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Oy. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. 36. Attorney Ryan and his wife became quite close to me and my family that they agreed to serve as godparents in my son's wedding. Okay. So ayan mga kababayan, napakalinaw kay Madriaga nang galing na eto ngang si Sara Duterte ay di umano ayon kay Atty. Ryan. Nung nag-aaral pa ito si Sara Duterte diyan po sa sa San Sebastian College of Law. Anong araw? Hindi naman daw magaling sa eskwelahan. At kadalasan nag-struggle sa kanyang mga academics. Ibig sabihin, siguro parang hirap na hirap makapasa. Struggling Pag sinabing struggling, hirap na hirap siya. Maipasa yung kanyang mga academics. At idinagdag pa ni Madriaga, kadalasan daw ito ay may pagkaugaling bastos. At violente sa ibang mga estudyante. Anak na tete. Buti na lang hindi ko nakasabay ito. Nanununtok ng sheriff. Alang yan. Kaya pala ganun mga kababayan. At ang nangyari, inimpluwensyahan ni Atty. Ryan. Ginamit ang impluwensya sa San Sebastian College of Law para masigurado na makakuha ng passing grade si Sara Duterte sa kabila ng kanyang poor academic performance. Grabe naman yan. Kaya ito, nagsalita na si Sara Duterte. Mga kababayan, naglabas siya ng statement. Ito po yung statement niya. Mga kababayan. Okay, Tagalogin ko na. Tagalogin ko. Ito yung statement ni Sara Duterte. Ayan po yun Inday Sara Duterte. So basahin ko po sa Tagalog pero pwede nyo naman basahin sa screen yung English. Pero mas gusto kong basahin sa Tagalog para mas maintindihan natin. Okay, ito ang pahayag ni Sara Duterte, Inday Sara Duterte, April 15, 2026. Mga kababayan, yan. Sa lahat ng kasinungalingang ibineto sa mini trial
Ito yung lagi nilang sinasabi mini trial. Hindi naman mini trial yun. Wala naman trial na nangyari. Ang ginawa nila kahapon dyan po sa Committee on Justice sa House of Representatives ay ang paghahanap ng probable cause. Determination of probable cause. Hindi po yan trial. So yung mini trial na term ay ang ginagamit nila. Kasi sinasabi nga nila walang karapatang mag-trial ang House of Representatives kasi dapat ang trial, ang impeachment trial ay gaganapin lamang sa Senado. Pero lagi nilang pinipilit ngayon na mini trial. Pero hindi nga po mini trial yun. Yun po ay determination of probable cause. Hearing po. Pero hindi po siya trial. Kaya nga po maraming mga tanong doon na hindi po pinayagang itanong ng mga miyembro ng House Committee on Justice. Hinarang po ni Chairwoman Luistro. Kasi nga hindi naman po sila nagtatrial. Dapat yung mga tanong ng ilang mga miyembro ay doon na po sa trial proper, doon po sa Senado. So, sa lahat ng kasinungalingang ibinato sa mini trial ng Committee on Justice noong Abril 14, ang isang personal kong tinututulan ay ang paratang na ginawa ng isang bumagsak sa bar. So, ito na, gumanti na. Ginantihan si Madriaga. So, bumagsak daw sa bar. At suspect sa kidnapping. Binabanatan niya ngayon si Madriaga. Galit na galit Sara Duterte. Sabihan ka ba naman na influensyahan ka kaya ka nakapasa dyan sa San Sebastian na College of Law. So binalikan niya si Madriaga. Sabi niya, itong paratang na itong isang bumagsak sa bar at suspect sa kidnapping na kinakailangan ko raw ng tulong para makapagtapos ng law school. Okay. Tinapos ko ang aking pag-aaral sa sarili kong paraan. Mas pinahalagan ko ang pagkakaroon ng balansing buhay kaysa sa paghabol sa mataas na academic excellence. Hindi ako humingi ng espesyal na konsiderasyon sa alinmang propesor para sa aking mga grado dahil madali ko namang naaabot ang minimum na kailangan. Hindi rin ako naging paksa ng anumang reklamo tungkol sa pagiging bastos o marahas laban sa kapwa estudyante sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. Nagtapos ako noong Mayo 2005 at kumuha ng bar exam noong Setyembre ng parehong taon. Isang bagay na noon pa ay hindi pa nagagawa sa San Sebastian College, Recoletos College of Law hanggang sa panahon ko. Wow, talaga nga ibig sabihin parang kakaiba. First time nangyari yung gano'n na pagka-graduate ay nag-bar exam agad. Matalino. Matalino pala. Sinasabi ni Madriaga na na nakapasa lang to dahil dun sa tulong ng isang profesor at dean ng College of Law. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Medyo mahirap ang pagsusulit noong taong iyon. Nakapasa ako sa bar sa unang take ko na may GWA o General Weighted Average. Tama po ba ako? General Weighted Average na 80. 5 puntos na mas mataas sa minimum. So, ibig sabihin, ang passing grade ay 75. Pero ang nakuha niyang General Weighted Average ay 80. Si Madriaga at ang kanyang mga kasamahan sa House of Representatives ay hindi man lang maihahambing sa aking kakayahang makamit ang resulta ng may konting pagsisikap dahil hindi nila kayang makabuo ng kapanipaniwalang kasinungalingan lalo na ang sumunod sa batas. Mga kababayan, ang mini trial na ito sa Committee on Justice ay nagpapakita lamang ng tunay na ugali ng ilan sa mga miyembro nito. Tila pang-aabuso at korupsyon lamang ang kanilang kayang gawin. Tandaan natin ang unang impeachment case ay nabahira ng aligasyon ng panunuhol
na kinasasangkutan ng mga membro ng House of Representatives. At ang ikalawang impeachment ay hindi rin mas maganda. Ang kabiguan ng administrasyon na magbigay ng tulong sa gitna ng krisis sa presyo ay hindi dahil sa kakulangan ng pondo, kundi dahil ginagamit ang pondo ng bayan para sa pampolitikang maniobra upang maiwasan ang pananagutan sa pinakakorap na budget sa kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat, Sara Z. Duterte, pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Yan. Vice President pala ta. Pero parang presidente lang kumikilos eh. Parang hindi ko naman nakikita nagtatrabaho to eh. Well, anyway, pinagmalaki pa ni Sara Duterte na siya lang daw ang nakagawa. Pagka-graduate niya ng law school, agad siya, nag-bar exam at nakapasa sa first take. Lang nga. Binabalik. Madriaga, ano masasabi mo rito? Ikaw daw bumagsak sa bar exam. At hindi niya raw kinakailangan ng tulong ng kahit kanino, kahit nino para makapasa. Diyan sa sa bar exam at maging abogado. Kasi sabi nga dito ni Madriaga, hindi daw magaling sa eskwelahan. Sabi mismo nung former associate dean ng San Sebastian College of Law at former professor of Sara Duterte, yun ang nagsabi kay Madriaga. Dapat makausap to si Professor si Attorney Ryan para malaman kung totoo yung sinasabi ni Madriaga o sino nagsasabi sa kanilang totoo, si Sara o si Madriaga. Kasi sabi, hindi daw magaling sa eskwelahan at hirap na hirap daw sa kanya academics at may ugaling bastos at nagiging marahas sa ilang mga estudyante. At ayun nga daw, ginamit daw ni Attorney Ryan ang kanyang impluensya sa San Sebastian College of Law para masigurado ni si Sara Duterte ay makapasa, magkaroon ng mga passing grades sa kabila ng kanyang poor academic performance. Ayan po yung nasa affidavit ni Madriaga, kaya galit na galit. Galit na galit po itong si Sara Duterte dito kay Madriaga. So, malalaman natin lahat ang katotohanan dito kapag nandun na po sa hearing proper dyan po sa Senado. Abangan po natin ang katotohanan, sino ba talaga ang nagsisinungaling, sino ba nagsasabi ng totoo. Po abangan natin kapag nasubmit na po o na-transmit etong impeachment complaint dyan po sa Senado. So ayan po yung aabangan natin, mas exciting po doon. Alright, so ilang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.